Mga awit, kabanatang 7 hanggang 12. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga awiting tungkol sa katarungan ng Diyos at kanyang pag-iingat sa mga matuwid. Mga awit, 7 kabanata, panalangin upang magtamo ng katarungan. O Yahweh aking Diyos, sa iyo ako lumalapit. Iligtas mo ako sa mga taong sa akin tumutugis, kundi sila'y parang leon na lalapas sa akin. Kung walang magliligtas, ako nga ay papatayin. O Yahweh aking Diyos, kung ako may nagkasala, at kung aking mga kamay ay puminsala sa iba, kung ako ay naging taksil sa tapat kong kaibigan, kung ako po'y naminsala o ng api ng kaaway, payag akong hulihin, patayin kung kailangan. Iwan akong walang buhay at sa lupa'y mahandusay. O Yahweh, bumangon ka, puksain mo ang kaaway, ako'y iyong ipagtanggol sa malupit nilang kamay. Gumising ka't sagipin mo, ako ngayon ay tulungan, dahil ang hangad mo'y maghari ang katarungan. Tipunin mo sa iyong piling ang lahat ng mga bansa, at mula sa trono sa kaitaasan, ikaw Yahweh ang mamahala. Sa lahat ng mga bayan, ikaw ang hukom na dakila. Humatol ka sa panig ko sapagkat ako'y taong tapat. Ikaw ay isang Diyos na matuwid. Batid mo ang aming damdamin at pag-iisip. Sugpuin mo ang gawain ng masasama at ang mabubuti bigyan mo ng gantimpala. Ang Diyos ang aking sanggalang, inililigtas niya ang mga may pusong makatarungan. Ang Diyos ay isang hukom na makatarungan at nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Kung di sila magbabago sa masasama nilang gawa, ang tabak ng Diyos ay kanyang iahasa, pati ang kanyang pana ay kanyang iahanda. Mga pamatay na sandata ay kanyang itatakda, kanya ring iuumang ang mga palasong nagbabaga. Pagmasdan mo ang masama sa baluktot niyang isip, ipinaglilihi niya ang kalokohan at ipinapanganak niya ang kasamaan. Humuhukay ng patibong para sa ibang tao, subalit siya rin mismo ang nahuhulog dito. Siya rin ang may gawa sa parusang tinatanggap, sa sariling karahasan siya ngayon naghihirap. Pasasalamatan ko si Yahweh sa kanyang katarungan, aawitan ko ng papuri ang kataas-taasan niyang ngalan. Mga awit 8 kabanata, kalwalhatian ng Diyos at dignidad ng tao. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng mga bagay siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati na ang mababangis, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikhang nasa karagatan. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Mga awit 9 na kabanata, pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang katarungan. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko, mga kahangahangang ginawa mo'y ipahahayag ko. Dahil sa iyo ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos na kataas-taasan. Makita ka lang ay umuurong na ang aking mga kaaway. Sila'y nabubuwal at namamatay sa iyong harapan. Patas at makatarungan ka sa iyong paghatol. Matuwid kong panig ay iyong ipinagtanggol. Binalaan mo ang mga bansa, nilipo lang masasama. Binura mo silang lahat sa balat ng lupa. Ang mga kalaban namin naglaho ng lubusan, ang kanilang mga lungsod, iyon ang winakasan. At sa aming alaalay nalimot ng tuluyan. Ngunit si Yahweh ay naghaharing walang putol, itinatag niya ang kanyang trono para sa paghahatol. Pinapamahalaan niya ang daigdig ayon sa katwiran, hinahatulan niya ang mga bansa ayon sa katarungan. Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan, dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan.
Kay Yahweh na Hari ng Zion ay umawit tayo ng papuri. Sa lahat ng bansa ang ginawa niya ay ipagbunyi. Inaalala ng Diyos ang mga nahihirapan, mga karaingan nila'y di niya nakakalimutan. O Yahweh, ako sana'y iyong kahabagan, masdan ang pahirap na dinaranas ko mula sa kaaway. Iligtas mo ako sa bingit ng kamatayan, upang sa harapan ng lungsod ng Zion, aking isalaysay, dahil sa iyong pagliligtas, papuri ko'y ibibigay. Nahulog ang mga bansa sa patibong nagawa nila, sa bitag para sa akin ang nahuli ay sila. Sa matuwid niyang hatol, si Yahweh ay nagpakilala, at ang masasamay nahuhuli sa mga bitag na gawa nila. Sa daigdig ng mga patay doon sila matatapos, pati ang lahat ng bansang nagtakwil sa Diyos. Hindi habang panahong pababayaan ng dukha, hindi na rin mawawala pag-asa ng maralita. Huwag mong tulutan, Yahweh, na labanan ka ng mga tao. Tipunin mong lahat ang mga bansa at sila'y hatulan mo. Takutin mo, O Yahweh, ang lahat ng bayan, at iyong ipabatid na sila'y tao lamang. Mga awit ikasampung kabanata, panalangin upang magtamo ng katarungan. O Yahweh, bakit masyado kang malayo? Sa panahon ng gulo, bakit ka nagtatago? Inaapi ang mga dukha ng palalo't walang awa. Naway sila ang mahuli sa patibong nilang gawa. Ipinagyayabang ng masasama ang kanilang mga hangarin. Si Yahweh ay nilalait at sinusumpa ng mga sakim. Ang sabi ng masasamang tao, Diyos ay walang pakialam. Sabi nila'y walang Diyos dahil sa kanilang kahambugan. Ang masasamay palaging nagtatagumpay. Ang hatol ng Diyos ay di nila nauunawaan. Palagi nilang tinutuya ang kanilang mga kaaway. Sinasabi nila sa sarili, hindi kami mabibigo. Kaguluhan sa buhay, hindi namin matatamo. Namumutawi sa bibig nila'y sumpa, banta at pandaraya. Dila nila'y laging handa sa marumit masamang pananalita. Sa mga nayon sila'y nag-aabang upang paslangin ang walang kamalay-malay. Para silang leyon na nasa taguan, mga kawawang dukhay inaabangan. Hinuhuli ang mga ito sa kanilang bitag at pagkatapos ay kinakaladkad. Dahan-dahan silang gumagapang upang biktimahin ang mga mahihina. Ganito ang sabi ng masasama, ang Diyos ay walang pakialam, mata niya'y nakapikit, di niya ako mapagmamasdan. Gumising ka, O Yahweh, at ang masasamay parusahan, silang mga naghihirap ay wag mong kalimutan. Bakit hinahayaan ng Diyos na hamakin siya ng masasama, na nagsasabing ang parusahan sila'y di raw niya magagawa? Subalit nakikita mo ang hirap at kaapihan, at ikaw ay palaging handang dumamay. Ang mga kapuspalad ay sa iyo lamang umaasa. Sa tuwin ay sumasaklolo ka sa mga ulila. Mga braso ng masasamay iyong baliin. Parusahan mo sila't kasama ay sugpuin. Nagahari si Yahweh magpakailanman. Mga bansang may ibang Diyos sa lupa'y mapaparam. Papakinggan mo, Yahweh, ang dalangin ng mga hamak. Patatatagin mo ang loob ng mga kapuspalad. Pagtatanggol mo ang mga api at mga ulila upang wala ng taong manakot ng kapwa. Mga awit ika-11 kabanata. Pagtitiwala kay Yahweh. Kay Yahweh ko isinalig ang aking kaligtasan, kaya't ang ganito'y huwag sabihin ni numan. Lumipad kang tulad ng ibon patungo sa kabundukan, sapagkat ang pana ng masasama ay laging nakaumang, upang tudlain ang taong matuwid mula sa kadiliman. Ang mabuting tao'y mayroon bang magagawa kapag ang mga pundasyon ng buhay ay nasira? Si Yahweh ay naroon sa kanyang banal na templo, doon sa kalangitan nakaupo sa kanyang trono, at buhat tuoy pinagmamasdan ng lahat ng tao. Walang maitatagong anuman sa gawa ng mga ito. Ang mabuti at masama ay kanyang sinusuri. Sa taong suwail siya'y lubos na namumuhi. Pinauulanan niya ng apoy at asupre ang masasamang tao, at sa mainit na hangin sila'y kanyang pinapaso. Si Yahweh ay matuwid at sa gawang mabuti nalulugod. Sa piling niya'y mabubuhay ang sa kanya'y sumusunod. Mga awit ika-12 kabanata. Panalangin upang tulungan ng Diyos. O Yahweh, kami sana'y iligtas mo, pagkat wala na ngayong mabuting tao. Wala ng taong tapat at totoo. Nagsisinungaling silang lahat sa isa't isa,
nagkukunwari at nagdadayaan sila. Patigilin mo, Yahweh, ang madaldal na dila at sarahan ang bibig ng hambog magsalita. Silang laging nagsasabi, kami magsasalita ng nais namin at sa gusto namin walang makakapigil. Darating na ako, sabi ni Yahweh, upang saklolohan ng mga inaapi sa pinag-uusig na walang magkupkop, hangad nilang tulong ay ipagkakaloob. Ang mga pangako ni Yahweh ay maaasahan, ang katulad nila'y pilak na lantay, tinunaw sa hurnong hinukay, 7 beses na pinadalisay. Kami, Yahweh, ay lagi mong ingatan, sa ganitong mga tao ay huwag pabayaan. Ang masasamang tao ay nasa lahat ng lugar, ang mga gawang liko ay ikinararangal.